pinakamaganda dito po sa ating nabasa na po, alam niyo po, sa bawat tanong, may sagot. Tama? At sa bawat sagot, dapat laging merong basihan. Sabihin, hindi ka lang basta sasagot sa isang tanong, kailangan meron ka rin pinagkuhanan o pinagmulan ng iyong sagot. Amen? Hindi maaaring pag dinala, saan mo ginawa yung sagot? Hindi ko alam eh. Sa dito sa ating nabasa, maraming tanong, maraming din ang mga naisagot. Dahil sabi po dyan sa ating text, ang ginawa po nila, they search the scripture. Amen? Sinaliksik nila ang banal na kasulatan para malaman kung yung mga bagay-bagay na naroon ay talagang totoo. Kasi sa madaling sabi, mga kapatid, sa atin po ngayon, marami po tayong mga katanungan. At ang bawat tanong na yan, lagi po merong sagot. At madadalian po natin malaman ang sagot na yan kung tayo po ay patuloy na nagsasaliksik ng banal na kasulatan. Kaya isang mananampalataya, una, kailangan alam mo ang Bible na hawak mo. Alam mo ang mensahe niyan. Di ba? Dapat yan ang ating pong laging magiging sandata sa oras na tayo po ay susugurin ng Diablo. Amen? Merong pag-aalinlangan, sagot ay Bible. Pag merong mga pangako, hanapin natin sa Bible. Diba? At kung meron po rin tayo mga gustong gawin sa ating buhay, plano, kaliksikin natin ang banal na kasulatan kung ito nga ba ay talagang naayon sa banal na kasulatan. Sa 1 Corinthians chapter 11, verse number 28. 1 Corinthians 11, 28. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. Sa sabi dito, let every man examine himself. Madaling sabi na sa isang mananampalataya ay palagian po dapat tayo, hindi po sinisiyasat natin yung ating sarili. Tinitignan natin ano pa ba ang mga dapat kong baguhin sa tulong ng Diyos, ano pa ba ang dapat kong panatilihin sa tulong din ng Diyos para lagi kong naitataas ang pangalan ng Diyos. Diba? Kasi mga kapatid, kung tayo lang, wala na eh. Hindi na po natin pwedeng itaas pa yung ating sarili. Wala naman tayo pwedeng magmalaki eh. Diba? Dapat mga kapatid, kung meron man tayong nagagawa ng mga bagay-bagay, lahat po ng ating ginagawa o naggawa ay dapat laging nakaturo kay Jesus, ang dakilang Panginoon natin. So hindi tayo ang magaling mga kapatid. Sabi nga na, it is not all about us. It is about the Lord Jesus Christ. Let us examine ourselves. Yan, kung talatang na yan, ay natutunan din ni Haring David. Natutunan ni Haring David yan, mga kapatid. Kaya ating buksan naman dito sa 139 ng Psalm. 139 ng Psalm, beginning verse number 23. Okay, Psalm 139, verse number 23. Ano po ang sabi dyan? Ito po. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in
the way everlasting. Dito po, si Haring David, pinaubaya niya na ang kanyang sarili sa Panginoon. At sabi niya, Panginoon, saliksikin niyo po ako. Pero mga tao, ayaw nilang ginagawa sa kanila yon. Ayaw silang pino-cross-examine. Ayaw silang tinatanong. Na ayaw mabisto yung kanilang mga lihim. Pero si Haring David, sabi niya, Lord, search me, O Lord. Not only my heart, but also my thoughts. Yan ang sabi niya. Kung meron pa mga wicked na bagay na nasa akin. Na? Sa ngayon, paano po ba yan? Sabihin lang, kapatid, ito pong sinasabi ni Apostol Pablo, sinasabi po ni Haring David, na ito dapat po ang mga ginagawa ng mga mananampalataya ngayon. Na kaya, meron po tayong itong pag-aaralan dito, 7 things a Christian ought to do to his life every day. Ito po ang 7 bagay na dapat ginagawa natin sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Una, saliksikin natin ang salita ng ating Panginoon. Every day. Amen? Sabihin, mga kapatid, na kailangan alam natin ang daladala o padala ng Panginoon na mensahe sa atin every day. Psalm chapter 1. Bakit po kailangan tayo po mag-search ang Scripture daily? Psalm chapter 1, verse number 1, sabi diyan, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. At tingnan niyo po, ibig sabihin na ang isang mananampalataya ay hindi dapat nakikinig na sa mga maling advices ng mga hindi mananampalataya. Amen? Alam na natin, pag hindi mananampalataya mag-a-advise, natural, hindi po kalooban ng Diyos. Okay, ano sabi dyan? Nor standeth in the way of sinner, nor sitteth in the seat of the scornful. So pinapakita sa atin yan, na huwag kang makinig sa kanilang mga advices, lalo tigit, huwag mong gagawin ang kanilang mga ginagawa. Na dapat you make yourself different sa mga taong ito. Na hindi dapat po tayo mga kapatid nakikita na tayo po ay halos kapareho na ng mga tao po na hindi nananampalataya sa ating Panginoon. Dapat po merong pagkakaiba, merong pong pagitan, merong pagkakakilanlan kung tayo na po ay mga mananampalataya o hindi. Sabi pa po nito, verse number 2, But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditates day and night. Day and night. Yan ang sinasabi. Ano pa, verse 3? And he shall be like a tree planted by the rivers of water. Alam niyo naman, ang isang puno na siya ay nakatanim sa tabi ng mga ilog, siyempre na may tubig, ay magiging masagana ang kanyang pamumuhay. Sa madaling sabi, dapat titignan natin dito, kung tayo po ay malawak ang ating kaalaman sa banal na kasulatan, na tayo po mga kapatid ay talagang namumuhay ayon sa banal na kasulatan, ang pagpapala ay magtutuloy-tuloy sa atin. May magiging pabunga po tayo. Magiging kagamit-gamit tayo sa ating Panginoon. Isa pa po, Psalm 119, 119, verse 165. 119, verse 165. Okay, naman sabi dyan, ito. Great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Pag alam na natin ang Bible, meron kang kapayapaan. At wala po maaaring makatisod sa atin. Ibig sabihin, mga kapatid,
yung mga taong laging nagtitisod, kulang sa kaalaman sa salita ng ating Panginoon. Amen? Kaya pala pag ikay lagi, offended ako. Kaya kasi siguro lagi offended. Kasi nga, kulang ang kaalaman mo sa salita ng Diyos. Hindi ka nagsasaliksik ng salita ng Diyos. Di ba? Dapat matatag na tayo by this time eh. Sa dami pa naman mga kapatid na pangangaral na ating narinig, dapat matatag na po tayo. Hindi na tayo basta-basta natitisod. Kaya dito po, pinapakita sa atin dito na pag meron po tayong kapayapaan, alam niyo po ang taong confused, nawawala ang kanyang kapayapaan eh. Kasi nga nito, amen? Sabi sabihin, pag ikay confused, ibig sabihin, kulang ka pa rin sa pagkakasaliksik ng salita ng Diyos. Kasi ang mga nagsasalita o nagsasaliksik ng salita ng Diyos ay nagkakaroon sila ng kapayapaan. Kaya yan ang dapat natin po lagi ginagawa, search the Scripture daily. Kaya alam mo ba, ang Church of Thessalonica naging isang model church. Kasi everyday po mga kapatid, meron silang ginagawang pagsaliksik ng salita ng ating Panginoon. Meron sila lagi Bible reading. Amen? At bakit po? Sapagkat yan ay dapat ginagawa lagi ng mga mananampalataya. Ano pa po? Pangalawa, ito po. Live a life of joy and victory. Sa araw-araw, dapat po masaya ang mga anak ng Diyos. Opo. Huwag yung parang napakalungkot mo naman. Alam niyo po, pag nakita niyo po yung mukha ni Janet Napoles, alam yung battle siya. Diba? Nakita niya na, hindi mo na pag pinaklas yung picture niya na hindi pa siya naumuli o namumuko. Iba yung mukha niya. Na talagang, pag tinignan mo ang mukha, mukhang problemado. Talaga namang problemado. Amen. Kung siya man ay mastermind o hindi mastermind, kung siya ang mastermind, dapat lang nasa kulungan siya. Kung siya ay hindi mastermind, kawawa naman siya. Yung mastermind, laya. Siya, kulong. Sabi nga ni Senator Cheese, di ba? Pag nag-snatch ka ng cellphone, city jail ka. Pag nagnakaw ka ng bilyon, andun ka sa Santa Rosa. Galing yan, di ba? Pero ang punto rito, mga kapatid, hindi yung ganong klaseng buhay. At ako'y naniniwala, wala pong tao na gusto ang kanyang buhay ay laging magulo araw-araw. Yung nga lang, ang problema, mayroong mga tao pumapasok sa gulo. Sinasabi na nga ng Panginoon na do not enter. Enter pa rin ang enter. Di ba? Sabi sabihin, hindi ang Diyos ang nagpapagulo sa buhay ng tao, kundi ang tao mismo ang nagpapagulo sa kanyang sariling buhay. At lagi ko pong gustong paalala sa inyo, napakadaling pumasok sa gulo. Pero napakahirap lumabas sa gulo. Amen? Yes, sa isang Kristiyano, sa isang mananampalataya, ang buhay natin dapat, lagi po meron tayong joy, meron tayong victory. Hindi naman ibig sabihin na lagi pong joy, mga kapatid, hindi na tayo makakaramdam o makakaranas ng mga disappointment. Meron pa rin, may mga problema pa rin. Hindi naman mawawala yan eh. Yung nga lang, ang pagkakaiba, na hindi mo parang pasan-pasan ng mundo ang problema mo na nag-iisa, kung hindi alam mo na meron kang katulong, meron ka po mga kapatid, kasama na bumubuhat ng burden na yan, at yan ay ng iba kung hindi ang ating Panginoon. Mahirap po na nag-iisa ka. Kaya masasabi lang po natin mga kapatid, eto po, kasama natin
natin ang Panginoon, yung sinabi niya, I will never leave thee, nor forsake thee. Amen? Oh. Kaya yung mga iba, sabi nga na, ano? Well, ang buhay naman, alam mo, ganito lang yan, pag mangyayari sa'yo, mangyayari sa'yo. Hindi mo raw mapipigil, basta kailangan mangyari sa'yo, mangyari sa'yo. Nasa totoo po yun. Yung gala, mga batid, meron mga hindi dapat mangyari sa'yo, pero dahil pinasok mo, nangyari sa'yo yun. Amen? Oh. Kaya, sabihin natin, ano, na pag ikaw ay naglalakad, sabi na, nauntog ka. Ano po yung sasabihin mo gano'n? Kung meron mangyayari sa'yo, mangyayari sa'yo. Pwede mo mailagan Ama? Amen? Kaya mga kapatid, meron mga bagay-bagay sa buhay natin, pwede ka lang mag-ingat Halimbawa alam mo madilim, ang bilis mo pa rin maglakad. Ayun, dinadapa ka o nabunggo ka, pwede ka namang mabagal. No? Na hindi nagmamadali. Now, ano ba sabi ng Bible? Lamentation chapter 3. Lamentation chapter 3. Verse number 22. It is the Lord's mercy that we are not consumed. Amen? Amen? Sabi, mga kapatid, dahil sa mercy, habag ng kakahabagan ng ating Panginoon, hanggang ngayon, narito pa rin tayo Ano pa? Sabi niya, because His compassion fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Yan ang sabi ng ating Panginoon, mga kapatid. Na dahil sa kanyang biyaya, tayo po ay nakakapagpatuloy. Pangatlo, ano ba ang dapat natin gawin sa ating buhay? Everyday. Bukod tayo po ay mamuhay ng isang masayang buhay at meron pong matagumpay na buhay. Kaya kasi mga kapatid, matutulog ka na lang paggabi, tapos iiling-iling ka, sabi mo, hindi ako naging matagumpay sa araw na ito. Merong mga tukso na ako'y bumigay. Hindi ba? Ano mangyayari? Mawawala kapayapaan sa iyo. Nawawala yung joy ng iyong salvation, bagamat hindi nawawala ang iyong salvation. Pangatlo, pray and expect God to answer. Pray, nalangin ka, at ikaw ay aasa na ang Diyos ay sasagot. Amen? Amen. Bakit ka pa nag-pray, hindi ka naman nag-expect ng sagot? Sarado mo na lang yung bibig mo kung ganon. Di ba? Sabi niya sa Jeremiah 33:3, call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Sa mahirap, pag ika'y mananalangin, tapos ang panalangin mo, hindi mo pinaghahandaan sa pagsagot ng Diyos. Amen? Sabi, pag nanalangin ka ng ganito, dapat meron ka ng inihahanda. Dahil alam mong sasagutin ka Di ba? Amen? Hindi yung pag sinagot, nagugulat ka pa. Kaya every time we pray, we expect God will answer our prayer. Alala nyo na araw, meron ako direct sa inyo na ang title ay Expect Miracles from God. Mag-expect tayo ng miracles sa ating Panginoon.
Tapos meron pa isang topic dyan na ang title, Prepare Yourself for the Miracle. Ang sabihin na, kung tayo po ay nag-aabang ng milagro, kailangan handa ka pagdating ng milagro. Ha? Kaya sa bawat panalangin po natin, maghanda ka, mga kapatid, na pag sinagot na ng Panginoon. Alam niyo kung bakit kailangan mo maghanda? Kasi baka pag sinagot ng Panginoon, hindi ka handa, imbis na pagpapala, yung sagot ng Panginoon sa iyo, ay baka maging sumpa pa sa iyong buhay yan. Halimbawa, hihingi ka ng material na bagay. Lord, bigyan mo naman po ako ng ganitong sweldo. Halimbawa, gano'n. So, napakalaki. Diba? Ngayon ang tanong, yan ba'y pinaghahandaan mo pag gano'n na kalaki ang iyong sweldo? Amen? Baka biglang dumating sa iyo yung gano'ng kalaking sweldo, aba, hindi ka na makita sa church. Amen? At lagi ka na lamang, mga kapatid, abalang-abala para gastusin yung iyong malaking sweldo. So expect, mga kapatid, God will answer your prayer. No? Prepare. No? Pag tinagot na ng Panginoon, yung panalangin mo po na yan. Amen? So hindi ka lang basta pray ng pray. Kailangan, handa ka rin ng handa. Para pag tumating na yan, hindi po nagbabago, mga kapatid, ang klase ng iyong pamumuhay. Amen? Napakarami na po tayo ng answered prayer. Sa nanalangin, sila Stades, at si Malakay, hindi na makapasa. Pag nananalangin sila, naghahanda naman ako dahil alam ko, hindi naman libre yun. Amen? Amen? Bagamat sabihin na natin, oo, isusupply pa rin ng Panginoon. Pero kailangan, meron ka rin bahagi. Yes, amen. Para pag gusto mo ng bunga, huwag ka na lang magantay na yung bunga maihinog sa puno at babaksak sa lupa, saka mo siya may enjoy. Mga kapatid, bago mo po ma-enjoy ang bungang matamis, kailangan muna magpunla ka, magtanim ka, magdilig ka, maghintay ka. At saka pag namulaklak at nagbunga, hihintayin mo pa rin siya. Doon ka pa lamang mag-i-enjoy. Haba niyo po? Amen? Ibig sabihin, sa panalangin po natin, ayaw din ng Panginoon yung madali. Yes. Yung madaling klase ng buhay. Di ba? Minsan sabi natin na kailangan gusto mo magkaroon ka agad ng maraming salapi. O di sumubok ka sa loto. Sumubok ka na magkapalaran ka doon sa easy money. Ano nangyari sa iyo? Nung ikaw ay nanalo, ayun. Hindi ka makalabas ng bahay. Bakit? Alam nilang nanalo ka eh. Una-una, matatakot ka sa mga magnanakaw. Pangalawa, matatakot ka sa mga hihingi ng balak. Di ba? Pangatlo, dadami ang kamag-anak mo. Pag dumami pera mo, dadami din kamag-anak mo. Di ba? Amen? Now, ano po ang sinasabi po rito sa atin? Bilang mga anak ng Diyos, we pray. And every time we pray, we expect God to answer our prayer. At pag sinagot na ng Panginoon yan, siyempre po, ang atin po, thank you Lord, to God be the glory. Yes, amen. Every day po yan. Every day. Saliksikin natin, salita ng Diyos. Tayo po, mga kapatid, ay mamuhay na meron pong joy and victory. Tayo po ay manalangin at mag-expect tayo ng, milagro o sagot o tugon ng Panginoon. Pangapat, na doon sa tatlo pala, nag-i-enjoy na tayo, di ba? Ng buhay natin sa Panginoon eh.
Tama? Masaya na po doon eh. Sabi, yung hinihingi mo, ibibigay niya sa'yo. I-expect mo yan. At ikaw'y namumuhay na masaya na buhay at tagumpay araw-araw. At nalalaan mo ang tinatawagan natin kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Every day. So napakaganda na yan. Kaya mga kapatid, marapat din lang naman na ito yung ibahagi natin sa iba. Kaya ang pang-apat po, mga kapatid, witness to every lost soul. No? Na ating pong ibahagi na ang buhay na kay Kristo ay buhay na may pag-asa. Amen? Mahirap naman yung tayo lang ang nasisiyahan. Mahirap naman yung tayo lang ang may katiyakan. Paano naman sila? Paano naman yung iba? At lagi niyo po, mga kapatid, aalalahanin at tatandaan. Ang bawat isa sa atin, gagamitin ng Panginoon para hipuin ang buhay ng ating kapwa. Hindi lang natin alam kung sino sila. 1974, una ako nakarinig ng Ebanghelyo. Pero hindi po ako na-save. Lumipas ang 75, 76, 77, 78, 79, 80, nung dumating po ang dalawang Bible student na ang pangalan ay si Brother Edgar Santos. Yung po yung tatay ni Mimi na pupunta rito sa atin. Galing London. At si Brother June Arroyo. Yung po ang nag-witness sa akin, nag-invite sa akin sa church, at dahil sa buhay nila, nahipo ang aking puso. Iba ba yung mensahe noong 1974 na narinig ko kaysa mensahe noong 1980? Hindi po, pareho lang. Yung nga lang, itong dalawang ito, nagpagamit sa Panginoon at sila, ginamit ng Panginoon para hipuin ang aking puso. Paano ko yung dalawa na yun? Hindi pinagpagamit. Siguro kasi save din ako, pero baka hindi 1980. O baka hanggang ngayon, hindi pa rin ako save kung hindi nagpagamit. Sa madaling sabi, who knows mga kapatid, magbahagi ka lang ng salita ng ating Panginoon araw-araw sa mga taong iyong nakakasalamuha mga kapatid, hindi mo alam baka ikaw ang inihanda ng Panginoon na gagamitin niya dyan sa tao na yan. Amen? Ganyan din ang maniniwala. Yung nag-witness kay Brother Rene, nag-witness kay Brother Lito, kay Brother June, lahat sa atin. Yun na ang ginamit ng Panginoon. Paano kung hindi sila nagpagamit? Amen? Kamadaling sabi, mga kapatid, gawin po natin ito. Total, masaya ang buhay na nasa Panginoon. Bagamat may na-encounter tayo mga problema, pero iba ang saya na nasa Panginoon. Ibahagi natin sa iba. Kasi ang hirap dito lang sa lupa eh. Pag tayo po nasa langit na, mapapawi lahat ang hirap na ating naranasan dito sa lupa. Amen? Tingnan natin sa Acts chapter 5, verse 42. Acts 5:42. And daily in the temple, and in every house, they cease not to teach and preach Jesus Christ. Daily pa rin po yan eh. Amen? Lima na po. Encourage other believers daily. Huwag mo po i-discourage yung iyong kapatid. Encourage mo. Kung siya man ay
Na huwag mo siyang i-discourage, sabi, pambira ka, palpak ka talaga, habang buhay ka na siguro ganyan. Hindi po. I-encourage mo siya, huwag siyang pumalpak. Dapat. Amen. Amen? Amen. Ha? Lagi mong aalalahanin, hindi ka katulad niya. Dapat. Minsan kasi magbira, bakit ako? Bakit ako? Pag ako ang ganito, ganyan eh, ayun naman, bakit ako? Oo nga, ikaw yun eh. Hindi naman ikaw. Sige. Correct. Amen. Di ba? Minsan, pag napupunta ako doon sa mga nag-uumpisang churches baba, nagsasalita ako doon. Magpipreach ako. Siyempre, makikita ko gano'n. Pira, bakit yung mga Asya ganito? Bakit yung mga ganyan? Bakit yung mga tao hindi nakaupo sa harapan? Nasa sarili ko lang yun. Eh, kung pwede ako tumayo sa pulpit, pagalitan sila. Pero mga kapatid, ang lagi kong iniisip, hindi natin simbahan, yung simbahan nila yun eh. Hindi maaari yung atin, ikukumpara natin sa kanila. Dahil yan ay pinag-aaralan at itinuturo. Diba? Kaya ang dapat natin gawin, na atin po silang encourage, kung sila man ay nagkakamali o mali ang ginagawa, encourage natin gumawa ng tama, hindi po i-discourage natin sila na kamaling ginagawa nila. Ha? Kaya sabi niya kay Paul kay Timothy, kanina umaga, na be thou an example. Maging halimbawa ka sa kanila. Encourage mo sila sa iyong salita, sa iyong lakad, sa iyong gawa. Lahat po yan. Encourage natin sila. Encourage natin sila, mga kapatid, na maging faithful sa kanilang attendance. Amen? Encourage natin sila na atinan yung ating pong prayer meeting. Kung sila ay obra naman. Ano po? Encourage natin sila maging bahagi ng ministry ng pagbibigay sa church. So, yung po mga kapatid, na dapat ating pong palalakasin ng ating kapatid sa pananampalataya. Tingnan po natin dito sa Hebrews 3:13. Hebrews chapter 3. Verse 13. But exhort one another daily, while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Encourage daw natin. Every day. Pag siya ay pumalpak, kaya i-encourage natin, huwag siya maging palpak every day. Pag mali ang ginawa, i-encourage natin itama yung kanyang maling ginawa every day. Amen? Ano pa po? Amin. Bear the cross of Christ every day. Bear the cross of Christ daily. Sa Luke chapter 9, verse 23. Ano sabi niya? Luke 9:23. And he said to them, "Oh, if any man will come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me." Sa buhatin na natin yung ating cross daily. Tatlong bagay ang narito sa verse na ito. Una, if any man. Yan ang sabi. Ano po yan, mga kapatid? Meron dapat tayong determination. If any man. Tapos meron din sinabi yan, deny himself. At sinabi din yung cross. Cross is always a picture of death. Diba?
Sa madaling sabi, daily po, meron tayong haharapin na nabigat sa ating buhay, pero ang kailangan lamang po natin gawin po dyan, magkaroon tayo ng determinasyon. Tapusin yung araw na yan. Alam nyo kasi merong mga araw na parang gusto natin mangyari, yun na ang huling araw natin. Di ba? Mas galit ka na, daming problema, daming nagpira. Eh yung pala sinusubok ka lang ng Panginoon kung hanggang saan mo bubuhatin yung iyong krus. Di ba? Yung Facebook, nakita ko yung nagbubuhat ng krus. Lamo siya naglabo, sabi niya, Panginoon, nakapaan naman itong krus ko, bigat. Pwede po ba putulin ko yung paa? Sabi niya po, sige, putulin mo. Pinutol yung paa, buhat pa rin siya, nabigatan pa rin. At pwede pa po ba putulin ko pa rin? Pinutol. Sige, putulin mo. So, buhat pa rin siya. Angkal pa rin. Sabi niya, Panginoon, pwede mo akong konti pa? Sige. Hindi niya alam. Pagdating pala doon, meron palang dalawang bangin na yung krus na yun, ang kanilang itutumbang para makatawid. Ang problema, putol na yung krus niya. Tapos na. Hindi siya nakatawid. Amen. Nakita niyo ba yung video na yan sa Facebook? Pero sabihin mga kapatid, kaya ka pinabubuhat ng iyong cross, may dahilan. May dahilan po, mga kapatid. Alam niyo, pag kukunan ka ng FBS, yung fasting blood sugar, kailangan hindi ka kakain ng alas 12 ng gabi. Wala na pong input yan. Ilang bang oras yan? 8 ba? Okay. Sabihin, ang pagpira naman pahirap dito sa akin. Pero ninyo, mga kapatid, bagamat o pahirap, pero merong dahilan. Merong dahilan. Ibig sabihin na sa bawat nararanasan natin at pinapayagan ng Diyos na maranasan natin, may dahilan ng Panginoon dyan. Kaya sinabi niya, daily, bear your cross, lift up your cross daily, and follow me. Kaya tingnan po kung unawain niyo po, yung verse, dapat ang pagsunod kay Kristo, ginhawa. Tama? Pero yung pagkakahanay-hanay ng salita, sumusunod ka kay Kristo, pero bitbit mo ang krus. Amen? Kaya sinasabi ng Panginoon dyan, na, nasa akin lahat ng pag-asa. Pero gusto ko maunawaan nyo, pag sumunod kayo sa akin, maraming mga pagsubok pa kayong daranasan. At titignan ko kung hanggang saan kayo. Yes, amen. Ang iba'y bumibitaw na sa Panginoon. Umaayaw. Diba? Pero sabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin. Dapat, amen. Alam niyo po, yung anak ni si Pray. Pag yan, sabi ko, Pray, hindi ka rito, punta tayo sa kwarto. Na, ang tingin ko daw sa bata, naiisip niya na, siguro meron ibibigay sa akin si Pastor na tsokolate. Basta niyaya ko yan sa loob. Ha? Hindi maaari wala ako ibigay dyan. Sasunod siya sa akin, hawak-hawak ko sunod na dyan. Sabi ko siguro ang Panginoon, na sinabi niya, follow me, may tsokolate rin doon sa loob ng kwarto ng Panginoon. Amen? Ganyan po magbigay ang Panginoon ng pagpapala eh. Pag ikaw ay binless ng Panginoon, tiyak, tiyak, ikaw po ay talagang masisiyahan. Diba? Kaya lift up your cross. Ano yung mga cross mo? Halimbawa, ito si Emma, na yung kanyang karamdaman niya ng cross niya. Na yung mga ramdaman rin, cross nila yung pagkamatay ng tatay. Si Andy yung pagkamatay ni Alan, mga kapatid. Ang iba sa inyo, may mga problema, pamilya, personal, meron pangangailangan, nawalan ng trabaho. Yan ang mga cross nyo. Sabi ng Panginoon, buhatin niyo yung cross yan, saka kayo sumunod sa akin. Amen. Everyday po yan. Amen. Amen? Uli, pang-pito. Live every
every day na mamuhay ka araw-araw, mga kapatid, na para baga sa araw na ito, babalik na ang Panginoon. Amen. Live every day as if Jesus would come this day. So, ibig sabihin, pag alam mo dadating na ang Panginoon ngayon, maghahanda ka eh. Maghahanda. Di ba? Parang yung mga estudyante, pag may quiz bukas, i-announce, no? Mga 1 month, i-announce, sa ganitong petya, mag-quiz tayo, na sa gabi pa lang, ng araw, mag-aaral yan. Ganun eh. Yung mga estudyante ko doon sa seminary, sa Mandaluyong, ganun, sabi ko, eto na ang ating finals, eto yung mga areglo yun, yung mga materialis na yan. Pagpasok ko ng Martes, doon pa lang nila ina-areglo. Amen? Eh pag gano'n na mangyayari sa iyo, tiyak, magagawa mo, pero hindi maayos. Mahirap po yung lagi nagmamadali. Sino ba ang mga nagmamadali? Yung Superman. At tignan nyo, yung brick nasa labas. Dapat mamadali yun. Batman, ganun din. Amen? Ha? Kaya mga kapatid, tingnan niyo po. Kung darating si Kristo ng alas 7 ng gabi, mamaya, ano kaya ang gagawin mo ngayon? Amen? Anong oras na kayo? Alas 5. 2 oras na lang. Sa loob ng 2 oras, mga kapatid, babalik si Kristo. Ano kaya ang gagawin mo ngayon? Pupuntahan ko na yung nililigawan ko. Ano kaya? Kakainin ko na yung gusto ko. Amen? Amen? Kasi sa rapture, wala nang mag-aasawa doon eh. Pwede naman siguro ako mag-asawa sa loob ng 2 oras. Amen? Kaya maghahanda ka eh. Ano? Ilang porsyento kaya ang paghahanda na gagawin natin na pang-spiritual at ilang porsyento ang ating paghahanda pang-material? Para matulad tayo na asawa nila. Ha? Sabihin natin, kakadena ko lahat, itong ari-arian ko. Mabuti na yung sigurado. Baka hindi ako makasama sa rapture eh. At least may gamit pa rin ako. Kaya yan po ang mga kapatid, ano? Ang ating po magiging dapat laging daily routine. Liksikin ang salita ng Diyos, mamuhay ng may kasiyahan at tagumpay, na manalangin na tayo nga po ay nag-expect ng sagot, na tayo po ay buhatin natin ang krus every day, na tayo po ay magbahagi sa mga tao tungkol kay Kristo, tayo po ay mag-encourage sa kapwa manampalataya natin, at maghanda tayo kung si Kristo po ay darating sa araw. Kaya mga kapatid, talagay ko lagi yan na consistent, hindi po siguro tayo mahihiya na harapin ang ating Panginoon. One day, sabi ka na, we can face to face with Christ, my Savior. Face to face, what will it be? Face to face. Amen? Life natin.